Magandang araw! Kumusta ka? Sana ay mabuti ang iyong kalagayan dahil may bago tayong paksang pag-uusapan para sa ating video lesson at inaasahang kaya mong matukoy ang gampani ng sektor ng agrikultura. Kapag ka sinabi nating sektor ng agrikultura, niuugnay kaagad natin ito sa sakahan, magsasaka, mga palay, gulay o prutas. Ngunit hindi lamang ito ang kinakatawan ng sektor na agrikultura dahil ito ay isang agham at sining na tungkol sa pagkatas ng mga hilaw na material mula sa likas na yaman. Ito ay may direktang kaugnayan sa pagpaparami ng hayop at halaman. Makikita sa diagram na ito na ang pangunahing pangangailangan ng isang ekonomiya ay ang agrikultural na sektor. Kung kaya't kailangan sapat na natutugunan muna ito upang higit na maging kapaki-pakinabang ang mga susunod pang sektor. Malaking bahagi ng ekonomiya ay nakadepende sa sektor ng agrikultura. Ito ang nagtataguyod sa malaking bahagdan ng ekonomiya dahil lahat ng sektor ay umaasa dito. At ating mapapansin sa huling ulat ng PSA o Philippine Statistics Authority, makikita sa datos na higit sa kalahati ng produksyon ay nagmumula sa tanim, sasakahan at kagubatan, samantalang ang pinagsamang 30.6 ay nagmumula naman sa paghahayupan at ang 14.7% ay mula sa pangisdaan. Kung kaya't ang mga bahaging bumubuo sa sektor ng agrikultura ay ang pagsasaka, pangingisda, paghahayupan at pangungubat. Ngayon ay isa-isahin natin ang mga bahaging bumubuo sa sektor ng agrikultura. Una na rito ay ang pagsasaka. Ito ang gawaing may kaugnayan sa pagtatanim at pagpaparami ng halaman. Ang pagsasaka ay ang pagbubungkal ng lupa at pagtatanim ng mga buto ng mga prutas, gulay at palay sa isang malawak na lupain. At ang apat na pangunahing inaani sa Pilipinas ay ang tubo, palay, mais at nyog. Ngayon, ang mga magsasaka sa ating bansa ay may iba't ibang uri. Una rito ay ang mga magsasakang may sariling lupa. Ikalawa ay ang mga magsasakang arawan ang kita at namamasukan sa mga plantasyon. May mga magsasaka rin na sa oras ng anihan lamang ibinibigay ang kanilang kita sapagkat wala silang sariling lupa. At ang ikaapat ay ang mga magsasakang nangungupahan ng lupang sasakahan. Ito yung mga magsasakang nangungupahan sa may mga may-ari ng lupa at ang kanilang kitang natatanggap ay depende sa kanilang napagkasunduan ng may-ari ng lupa. Ating mapapansin na ang Pilipinas ay isa sa pinakamalaking tagatustos ng yamang tubig sa buong mundo. Kung kaya't ang ating ikalawang bahagi na bumubuo sa sektor ng agrikultura ay ang pangingisda. Ito ang pagkuha ng lahat ng mga yamang nasa karagatan, ilog, sapa o lawa. At meron itong tatlong uri. Una rito ay ang komersyal. Ito ay tumutukoy sa pangingisda na gumagamit ng malalaking barko na may mataas na kapasidad na hihigit sa 3 tonelada para sa kanilang paghuli ng maraming isda. Ang ikalawa naman ay ang munisipal. Ito ang karaniwang ginagamit ng mga mangingisdang Pilipino dahil sa mas mura. At ang kapasidad nito ay mas mababa sa 3 tonelada. At mas malapit ang napapangisdaan ng mga ito kumpara sa sakop na napapangisdaan ng mga pangingisdang komersyal. At ang ikatlo ay ang aquaculture. Ito ay tumutukoy sa pag-aalaga at paglinang ng mga isda at iba pang uri ng lamang dagat. Ang aquaculture ay uri ng pangingisda na kung saan ang mga mangingisda ay kontrolado ang paraan ng pagpuproduce ng isda at iba pang yamang dagat. Mahalaga ito sapagkat napupunan nito ang bumababang ani ng mga karagatan at ilog dahil ang mga mangingisda ang namamahala sa pagpaparami nito. At ito rin ay ang pinakaligtas na pamamaraan. Ang ikatlong subsektor ng sektor ng agrikultura ay ang pangungubat. Ito ang paglikha, pamamahala at paggamit at pangangalaga sa kagubatan at lahat ng mga yamang matatagpuan dito. Dito isinasagawa ang pagputol ng mga punong kahoy o pagtutroso. Ang pangungubat ang pinakamahirap palitan dahil sa tagal ng panahong kailangan upang makapag-produce ng mga puno at sandali lamang para sa mga tao na ikonsumo ito upang gawing halimbawa mueble
materyales at maging bahay, habang ang mga hayop naman ang nawawalan ng tirahan. At ang panghuling subsektor ng sektor ng agrikultura ay ang paghahayupan. Ito ang gawain na tungkol sa pagpaparami ng mga hayop. Meron tayong tinatawag na livestock industry na kung saan ito ang pagpaparami ng hayop tulad ng baboy, baka at kambing, samantalang ang poultry industry, ito naman ay tungkol sa pagmamanukan. Kapaki-pakinabang ang gawain na ito sapagkat kahit ang mga dumi ng mga hayop na inaalagaan sa uri ng agrikultura na ito ay ginagamit bilang fertilizer. At maraming mga Pilipino na ginagawa ang negosyong ito sapagkat kahit sa likod ng kanilang bahay ay maaari itong simulang gawin. Ngayon, ano ba ang gampanin ng sektor ng agrikultura sa ating ekonomiya? Una ay pinagmumulan ito ng pagkain. Ang mga inaaning produkto gaya ng palay, mga karne, gulay at prutas ang pangunahing pangangailangan ng mga mamamayan upang hindi maranasan ng kagutuman sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Ito rin ay pinagkukunan ng mga material para makabuo ng bagong produkto sa pamamagitan ng mga hilaw na sangkap mula sa kagubatan, kabukiran at katubigan na maaaring gamitin sa produksyon. Halimbawa na lamang ng mga kakao na ginagamit upang makabuo ng paborito mong tsokolate o mga patatas upang makabuo ng chips o di kaya ng fries. At ang ikatlong kampanya ng sektor ng agrikultura ay ito rin ang pinagkukunan ng kitang panlabas. Kung matatandaan sa ikalimang modelo ng paikot na daloy ng ekonomiya na ang Pilipinas ay may kakayahang magluwas ng mga produkto at ilan na rito ang mga agrikultural na produkto na ginagamit ng iba't ibang bansa bilang kanilang hilaw na mga sangkap o materyales. At nagkakaroon ng injection sa ating ekonomiya sa pamamagitan ng nakatatanggap ng kita ang Pilipinas mula sa ibinayad ng mga mamimili sa ibang mga bansa. At ang huling gampanin ay ito ay nagkakaloob ng trabaho dahil lalo na sa mga rural na bahagi ng Pilipinas, ito ang pangunahing gawain at pinagkakakitaan ng maraming Pilipino roon. Tandaan, ang sektor na agrikultura ay mahalagang salik na nakatutulong sa pagpapaunlad ng isang bansa. Kinakailangan ng isang bansa ang paunlarin ito sapagkat ito ang pangunahing pinagmumulan ng mga hilaw na materyales na siyang ginagamit ng lahat ng sektor ng ekonomiya upang makabuo ng mga produkto at serbisyo na tutugon sa pangangailangan at kagustuhan ng mga mamamayan. Kung may katanungan tungkol sa ating paksa, huwag mahiyang ibahagi yan sa Kuiper o sa Messenger. Dito muna natin tatapusin ang ating paksa. Maraming salamat. Hanggang sa muli!